Napakalamig ng simoy ng hangin sa pangatlong terminal ng paliparang pandaigdig ng Ninoy Aquino ng umagang iyon. Salungat ito sa mainit at masiglang pakiramdam na nag-uumapaw sa puso ni Anita. Hinigpitan niya ang yakap sa kanyang makapal na balabal habang ang kanang kamay niya ay tulak-tulak ang isang kariton na naglalaman ng 2 malalaking maleta. Ang araw na ito, ang matagal na niyang hinihintay sa loob ng 2 taon. Ang bakasyon sa Canada tuwing taglamig ay hindi lamang isang simpleng paglalakbay para sa kanya. Ito ay isang gantimpala sa kanyang sarili pagkatapos ng walang tigil na pagtatrabaho upang palaguin ang negosyong pagtutustos ng pagkain at mga paupahang bahay na pamana ng kanyang yumaong ama. Tipid na ngumiti si Anita sa likod ng kanyang suot na panakip sa mukha. Iniisip ang mga niyebe na sasalubong sa kanya sa ibang bansa. Plansado na ang lahat. Mula sa tiket sa eroplano na uring pang negosyo, ang uupahang mamahaling bahay bakasyunan, hanggang sa listahan ng mga kainang pupuntahan nila. Subalit, ang ngiti sa mga labi ni Anita ay unti-unting naglaho nang makalapit siya sa lugar ng tagpuan, malapit sa pangalawang tarangkahan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa pananabik, kundi dahil sa matinding pagtataka at kaba. Doon ay nakatayo ang kanyang asawa, si Fernando. Nasuot ang itim na jacket na binili lamang niya noong nakaraang linggo. Ngunit hindi nag-iisa si Fernando. Sa kanyang tabi ay nakatayo ang kanyang biyenan, si Aling Lilia, na balot ng peking balahibo sa leeg na tila ba pupunta sa isang napakalamig na lugar. Ngunit hindi ang presensya ng kanyang biyenan ang nagpapanginig sa kalamnan ni Anita, kundi ang figura ng isang nakababatang babae sa kabilang tabi ng kanyang asawa. Ang babaeng iyon ay si Lorna. Nakilala lamang ni Anita si Lorna bilang dating kasamahan sa trabaho ni Fernando. Isang babaeng palaging sinasabi ng kanyang asawa na kaibigan lamang at walang mali siya. Suot ni Lorna ang isang hapit na kulay rosas na pantaas. Tumatawa ng malandi habang nakahawak sa braso ni Fernando. Pinigil ni Anita ang kanyang kariton, ilang hakbang mula sa kanila. Huminga siya ng malalim. Pinipilit na kalmahin ang nag-aalab na damdamin sa kanyang dibdib bago humakbang papalapit. Ang ingay ng mga gulong ng kariton ay naging sapat upang mapalingon ang tatlo. Bakas ang pagkagulat sa mukha ni Fernando, ngunit mabilis niya itong pinalitan ng isang seryoso at kalmadong ekspresyon na tila ba walang ginagawang masama. Si Aling Lilia naman ay pinasadahan ng nanlilisik na tingin si Anita mula ulo hanggang paa, habang si Lorna ay pasimpleng binitawan ang braso ni Fernando at nagkunwaring inosente. Tinanggal ni Anita ang kanyang panakip sa mukha. Gamit ang boses na pinipilit niyang maging matatag, tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito at kung bakit nandito silang lahat na may dalang mga malalaking maleta. Sumagot si Fernando sa isang mapangahas at kalmadong tono. Sinabi niya na isinama niya ang kanyang ina at si Lorna upang sumama sa kanilang bakasyon. Ayon kay Fernando, hindi makatarungan na magsasaya silang mag-asawa habang ang kanyang matandang ina at ang kanyang matalik na kaibigan ay iniiwan lamang sa bahay upang mabulok sa init ng Maynila. Hindi makapaniwala si Anita sa narinig. Pinaalalahanan niya si Fernando na ang paglalakbay na ito ay planado para lamang sa kanilang dalawa. Isang pagkakataon sana ito upang ayusin ang kanilang relasyon bilang mag-asawa na tila lumalamig na nitong mga nakaraang buwan. Ngunit bago pa man makasagot si Fernando, sumingit na si Aling Lilia gamit ang kanyang matinis na boses na sanay makipag-away sa mga kapitbahay. Dinuro niya si Anita at tinawag itong isang sakim at walang utang na loob na manugang. Ayon sa matanda, napakaraming pera ni Anita ngunit napakadamot pagdating sa sariling biyenan. Idinagdag pa niya na si Lorna ay isang mabuti at magalang na bata. Ibang-iba sa ugaling matigas ni Anita, kaya mas karapat-dapat daw isama si Lorna upang maging masaya ang kanilang biyahe. Yumuko lamang si Lorna, nagkukunwaring nahihiya, ngunit sa gilid ng kanyang mga mata ay nag-uumapaw ang pangiinsulto at pangaasar habang nakatingin kay Anita. Naramdaman ni Anita ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Mariin niyang sinabi na siya ang nagbayad ng lahat ng tiket at akomodasyon gamit ang sarili niyang dugo at pawis. Hindi galing sa bulsa ni Fernando ang perang gagamitin nila. Tahasan niyang sinabi na hindi siya magbabayad para sa biyahe ng ibang tao, lalo na ng isang Lorna. Para kay Anita, ang pagdadala ng ibang babae sa bakasyon nilang mag-asawa ay isang matinding pambabastos sa kanyang pagkatao bilang isang asawa. Nagsimulang mamula ang mukha ni Fernando. Sa kanyang isipan,
Ang kanyang kapangyarihan bilang lalaki ng tahanan ay niyuyurakan sa harap ng kanyang ina at ng babaeng pinopormahan niya. Sinigawan niya si Anita, sinasabing bilang isang asawa, ang tungkulin nito ay sumunod at magsilbi sa kanyang asawa, kabilang na ang paggalang sa mga panauhing pinili niyang isama. Ang kanilang pagtatalo ay nagsimulang makakuha ng atensyon ng mga taong naglalakad sa paliparan. Pakiramdam ni Anita ay inaapakan ang kanyang dignidad, kaya mas nilakasan niya ang kanyang boses. Sinabi niya na kung nais ni Fernando na isama si Lorna, dapat ay si Fernando ang magbayad ng lahat ng gastusin at hindi aasa sa pera niya. Tahasan din niyang pinalaya si Lorna at sinabing hindi siya papayag na sirain ng isang kabit ang kanyang pinaghirapang bakasyon. Nang marinig ang salitang kabit, nagsimulang umiyak ng mahina si Lorna. Ang mga luhang buwaya ay mabilis na pumatak sa kanyang mga pisngi na lalong nagpagalit kay Aling Lilia. Minura ng matanda si Anita at tinawag na isang demonyo na walang puso. Hindi matanggap ni Fernando na nakikitang umiiyak si Lorna at nagagalit ang kanyang ina. Humakbang siya palapit kay Anita. Walang anumang babala. Ang malakas na kamay ni Fernando ay dumapo ng ubod ng lakas sa kaliwang pisngi ni Anita. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw, nagpatigil sa galaw ng ilang mga tao sa kanilang paligid. Ang hapdi na tila nakapapaso ay agad na naramdaman sa balat ng kanyang mukha, sinundan ng init na gumapang patungo sa kanyang tainga. Napaatras si Anita. Napahawak siya sa kanyang pisngi na kumikirot. Tiningnan niya si Fernando na may halong gulat at pagkadismaya. Sa loob ng 5 taon nilang pagsasama bilang mag-asawa, ito ang unang pagkakataon na nanakit ang asawa niya. Hindi pa man tuluyang napoproseso ni Anita ang sakit, muling itinaas ni Fernando ang kanyang kamay at dumapo ang pangalawang sampal. Mas malakas ito kaysa sa una, na naging dahilan upang pumutok ang gilid ng labi ni Anita. Sumigaw si Fernando sa mismong mukha ng kanyang asawa. Sinasabing ang sampal na iyon ay isang leksyon upang hindi maging mapagmataas at palaban si Anita gamit ang kanyang yaman. Sa halip na umawat, lalo pang ginatungan ni Aling Lilia ang anak. Sinasabing nararapat lamang iyon kay Anita upang malaman nito ang kanyang lugar bilang isang babaeng sunod-sunuran. Sa likuran ni Fernando, isang tipid at tagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lorna nang makitang napapahiya ang kanyang karibal sa isang pampublikong lugar. Ang sariwang dugo ay tumulo mula sa gilid ng labi ni Anita at pumatak sa kanyang paboritong damit. Nalasahan niya ang pait at alat ng sariling dugo, ngunit ang sakit sa kanyang pisngi ay walang binatbat sa pagkawasak ng kanyang puso sa mga oras na iyon. Sa sandaling iyon, ang natitirang pagmamahal at respeto na mayroon siya para kay Fernando ay naglaho ng parang bula. Hindi sumigaw si Anita. Hindi siya umiyak ng malakas o nagwala. Pinunasan lamang niya ang dugo sa kanyang baba gamit ang likod ng kanyang kamay. Tumayo siya ng tuwid at tinitigan ng mata sa mata ang lalaking minsan niyang pinangakuan sa harap ng altar. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo, walang emosyon, at nakakapanindig balahibo. Gamit ang isang mahina ngunit napakalinaw na boses, sinabi ni Anita na naiintindihan na niya ang lahat at hindi na siya makikipagtalo pa. Ngumiti ng patuya si Fernando. Akala niya ay sumuko na ang asawa at tuluyan ng magpapasailalim sa kanyang kagustuhan. Inutusan niya si Anita na pumunta na sa hilera upang irehistro ang kanilang mga tiket, ngunit dahan-dahang umiling si Anita. Sinabi niyang iniiwan na niya si Fernando, ang kanyang biyenan, at ang kabit nito sa kanilang sariling kapalaran. Bumati siya ng isang maligayang paglalakbay na puno ng sarkasmo. Matapos iyon, tinalikuran niya ang mga ito, iniwan ang kariton ng mga maleta, at naglakad palayo ng may mabilis ngunit determinadong mga hakbang. Sumigaw si Fernando, tinatawag ang pangalan ng asawa, at pinagbabantaan na hihiwalayan niya ito kapag hindi ito bumalik. Ang banta ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng paliparan, ngunit hindi man lang lumingon si Anita. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila paglaya mula sa isang nakalalasong kulungan. Sa kanyang isipan, wala na ang mga pangarap ng isang romantikong bakasyon. Ang tanging naroroon ay isang bagong plano na mas malamig at mas mapanira kaysa sa anumang bagyo. Habang naglalakad, kinuha ni Anita ang kanyang cellphone. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng screen, binubuksan ang aplikasyon ng kanyang bangko at ng kumpanya ng eroplano. Ang sampal na natanggap niya ay gumising sa isang natutulog na halimaw. Hindi lamang siya basta aalis. Titiyakin niyang babayaran nila ng mahal ang bawat patak ng dugo na tumulo mula sa kanyang mga labi ngayong araw.
Ngunit habang nagbubunyi si Fernando sa inaakalang tagumpay, hindi niya alam na ang lahat ng luho at kapangyarihang ipinagmamalaki niya ay unti-unti nang naglalaho. Ano kaya ang matutuklasan ni Fernando kapag humarap na siya sa opisyal ng eroplano upang kunin ang kanilang mga tiket? Habang naglalakad patungo sa tanggapan ng mga tiket ng eroplano, pakiramdam ni Fernando ay siya ang hari ng buong paliparan. Nakataas ang kanyang noo, ipinagmamalaki ang dalawang babaeng nakasunod sa kanya. Pakiramdam niya ay napatunayan niya ang kanyang pagkalalaki nang saktan niya ang kanyang asawa. Sa kanyang isipan, si Anita ay panandalian lamang na nagtatampo at maya-maya lamang ay babalik din iyon upang humingi ng tawad, umiiyak at nagmamakaawa. Ganyan naman palagi ang naisip niya sa kanyang asawa, isang babaeng masyadong bulag sa pag-ibig para iwan siya. Sa kanyang tabi, abala si Aling Lilia sa pag-aayos ng kanyang buhok habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin ng malalaking bintana. Naiisip na niya kung paano niya ipagmamayabang sa mga kumare niya sa barangay ang mga litrato niya sa gitna ng niebe. Si Lorna naman ay panay ang ngiti sa harapan ng kanyang cellphone. Kinukuhanan ng litrato ang sarili upang iparating sa buong mundo na siya ay may mayamang kasintahan na kayang tustusan ang kanyang mga luho. Walang sinuman sa kanila ang nakapansin sa madilim na ulap na nagbabadyang sumira sa kanilang mga ilusyon. Nang makarating sila sa unahan ng pila, buong yabang na inilapag ni Fernando ang kanilang mga pasaporte at ang kapirasong papel kung saan nakasulat ang numero ng kanilang biyahe. Ang kawani ng eroplano, isang babaeng may maayos na uniforme at propesyonal na ngiti, ay magalang na kinuha ang mga ito. Inutusan pa ni Fernando ang babae na bilisan ang pagproseso dahil pagod na umano ang kanyang matandang ina sa kakatayo. Tumango lamang ang kawani at nagsimulang magtipa sa kanyang computer. Ngunit makalipas ang ilang sandali, tumigil ang mga daliri nito. Kumunot ang noo ng babae at muling nagtipa, tila may sinusuring mabuti sa screen. Nagsimulang mainip si Fernando. Kinalampag niya ng bahagya ang ibabaw ng mesa, habang si Lorna ay nagrereklamo na sumasakit na ang kanyang mga paa sa suot na sapatos na may mataas na takong. Nang iangat ng kawani ang kanyang paningin, wala na ang kanyang propesyonal na ngiti. Pinalitan ito ng pagtataka at habag. Mahinahon itong ipinaalam kay Fernando na ang kanilang biyahe ay hindi matagpuan sa listahan ng mga pasahero para sa araw na iyon. Lumuwa ang mga mata ni Fernando. Pasigaw niyang iginiit na imposibleng magkamali ang listahan dahil nakita niya mismo ng bayaran iyon ng kanyang asawa noong nakaraang buwan. Pinagbintangan niya ang makina ng kawani na sira at walang silbi. Ngunit nanatiling mahinahon ang babae. Ipinaliwanag nito na ang mga tiket ay sadyang kinansela ng pangunahing nagbayad halos 15 minuto pa lamang ang nakalilipas. Ang balitang iyon ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Fernando. Namutla ang kanyang mukha na kanina lamang ay namumula sa kayabangan. Kinansela. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang larawan ni Anita na naglalakad palayo kanina. Hindi pala nagbibiro ang kanyang asawa. Totoong pinutol na nito ang lahat ng koneksyon nila. Nang marinig ni Aling Lilia ang sinabi ng kawani, sumabog ang kanyang galit. Nagsimula siyang sumigaw at magwala sa harap ng maraming tao. Minura niya ang kumpanya ng eroplano at tinawag na demonyo ang kanyang manugang. Ang kanyang matinis at nanginginig na boses ay nakakuha ng atensyon ng mga pasahero sa paligid. Nagsimula silang magbulungan at ituro ang nag-eskandalong matanda. Kinabahan si Lorna. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Fernando, tinatanong kung ano na ang mangyayari sa kanilang bakasyon. Nakaramdam ng matinding kahihiyan si Fernando. Sinubukan niyang patahanin ang kanyang ina, na ngayon ay parang isang batang nagmamaktol dahil hindi ibinili ng laruan. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Fernando ang kanyang pitaka. Kinuha niya ang kanyang pinagmamalaking gintong card ng bangko, isang card na nakapangalan sa kanya, ngunit ang nagbabayad ay si Anita. Mayabang niyang sinabi sa kawani na bibilhin niya ang mga tiket ngayon din kahit magkano pa ang halaga nito. Wala siyang pakialam kung mas mahal ang presyo. Gusto lamang niyang patunayan na may kakayahan siya. Ipinasok ng kawani ang card sa makina. Isang mahabang tunog ang umalingaw-ngaw at lumabas ang isang maliit na papel. Tiningnan ito ng kawani at malungkot na sinabing hindi tinanggap ng bangko ang kanyang card. Hindi makapaniwala si Fernando. Inutusan niyang ulitin ng babae ang proseso. Ngunit ganoon pa rin ang resulta. Tinanggihan. Kumuha siya ng isa pang card, pagkatapos ay isa pa. Inubos niya ang lahat ng laman ng kanyang pitaka, ngunit lahat ng transaksyon ay nabigo. Sunod-sunod na tumunog ang kanyang cellphone.
Pagbukas niya nito, nakita niya ang mga mensahe mula sa bangko na nagsasabing ang lahat ng kanyang card at mga kuwenta sa bangko ay isinara at hindi na maaaring magamit dahil sa utos ng pangunahing nagmamay-ari. Sa isang iglap, nawalan ng kapangyarihan si Fernando. Sa gitna ng malawak at magarang paliparan, pakiramdam niya ay isa siyang pulubi. Nakatayo siya doon, nakatitig sa kanyang bukas na pitaka, na ngayon ay naglalaman lamang ng mga walang kwentang piraso ng plastik at ilang barya na hindi man lang makabibili ng isang simpleng pagkain. Lalong nagwala si Aling Lilia. Napaupo na ito sa sahig, umiiyak at isinisigaw na nakipagsabwatan ang mga nagtatrabaho sa paliparan sa kanyang manugang upang pahirapan sila. Nagsimula nang lumapit ang mga gwardiya dahil nakagagambala na sila sa ibang mga pasahero. Binitawan ni Lorna ang braso ni Fernando nang may halong pandidiri. Ang kanyang matamis na mukha ay napalitan ng asim at galit. Sinisi niya si Fernando sa lahat ng nangyayari. Iginiit niyang hindi siya papayag na mapahiya ng ganito at dapat gawan ito ng paraan ng lalaki. Ngunit anong magagawa ni Fernando? Wala siyang pera, wala siyang kapangyarihan kung wala si Anita. Samantala, sa isang eksklusibong silid-hintayan na malayo sa ingay ng mga ordinaryong pasahero, nakaupo si Anita sa isang malambot na silya. Napakabango ng paligid, amoy bulaklak na nakaka-relax ng isipan. Ang temperatura ay tamang-tama, malayong malayo sa mainit at nakapapasong sitwasyon na kinasasadlakan ni Fernando sa labas. Tinanggap ni Anita ang isang baso ng malamig at matamis na inumin mula sa isang tagapagsilbi. Kasama nito ay isang mainit na tuwalya na marahan niyang idinampi sa kanyang namamaga at kumikirot na pisngi. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ang kanyang isipan ay kasing linaw ng tubig sa batis. Binuksan niya ang kanyang maliit na computer at sinuri ang mga ginawa niyang hakbang. Matagumpay niyang naputol ang lahat ng daanan ng pera ni Fernando. Wala nang matitikmang luho ang mga lintas sa kanyang buhay. Bumili siya ng bagong tiket, isang mas magarang upuan sa eroplano, at sa pagkakataong ito, iisang pangalan lamang ang nakasulat doon, ang kanyang pangalan. Kumuha siya ng larawan ng kanyang bagong tiket at pasaporte, na may kasamang baso ng inumin at tanawin ng mga eroplano sa labas ng bintana. Inilagay niya ito sa kanyang pahina sa internet, na may maikling mensahe na nagsasabing mas magaan ang lumipad ng mag-isa kapag walang mga basurang bitbit. Agad na umulan ng mga mensahe at suporta mula sa mga nagbabasa nito. Matagal na nilang hinihintay ang araw na magigising si Anita sa katotohanan. Ngunit hindi lang iyon ang nagaganap sa mundo ng internet. Walang kaalam-alam si Fernando na habang siya ay nakikipagtalo sa kanyang ina at kabit, isang patagong video ang kumakalat na parang apoy sa iba't ibang pahina sa internet. Ang video ng kanyang pananakit kay Anita. Nakikita roon ng malinaw ang kanyang galit na mukha, ang masasakit na salita ni Aling Lilia, at ang mapanlinlang na ngiti ni Lorna. Habang pilit na inilalabas ng mga gwardya sina Fernando mula sa paliparan, hindi nila alam na ang kanilang mga mukha ay sinusumpanan ng buong bansa. Paano kaya nila haharapin ang galit ng mga tao at ang katotohanang baka wala na silang babalikang tahanan? Sa labas ng paliparan, ang sikat ng araw ay tila naging mapanukso. Ang hanging Maynila na kanina ay tila malamig at presko ngayon ay nag-umpisa ng maging maalinsangan, mabigat at malagkit sa balat. Walang pambayad sa taxi, walang makain at walang malinaw na matutuluyan. Nakatayo sina Fernando, Aling Lilia at Lorna sa gilid ng maingay na kalsada, hila-hila ang kanilang mga malalaking maleta. Ang mga bagaheng iyon na kanina lamang ay simbolo ng kanilang karangyaan at nakaplanong bakasyon ay naging parang mga pabigat na kadena na unti-unting umaalipin sa kanilang mga pagod na katawan. Habang nakatayo sa initan, pinilit ni Fernando na tawagan ang kanyang mga kumpare. Umaasa siyang may tutulong sa kanya sa oras ng kagipitan. Una niyang tinawagan si kumpareng Boyet, ang lagi niyang nililibre ng inuman at pulutan gamit ang pera ng kanyang asawang si Anita. Ngunit nang marinig ni Boyet na nanghihiram siya ng malaking halaga para lamang makauwi, bigla itong nagdahilan na nasa ospital daw ang asawa at napakabilis na pinatay ang tawag. Sumunod niyang tinawagan si Dante, ang kasamahan niya sa trabaho, na palagi niyang pinagyayabangan ng kanyang mga bagong gamit. Imbes na tulungan siya, tinawanan lamang siya nito ng malakas at tahasang tinanong kung bakit ang isang lalaking asawa ng milyonaryang tulad ni Anita ay namamalimos ng barya sa mga kaibigan. Unti-unting napagtanto ni Fernando ang isang mapait na katotohanan.
Ang lahat ng paggalang at pagsamba na natatanggap niya mula sa ibang tao sa loob ng maraming taon ay hindi pala para sa kanyang sariling kakayahan o pagkatao. Ang lahat ng yun ay para lamang sa yaman ng kanyang asawa. Kapag nawala si Anita, isa lamang siyang hamak na lalaking walang silbi. Nanghina ang mga tuhod ni Fernando. Wala siyang magawa kundi ibenta ang kanyang suot na relo. Isa itong peke na binili lamang niya para magyabang at magmukhang mayaman. Ibinenta niya ito sa isang mapagsamantalang driver ng taxi na nakatambay sa gilid ng paliparan sa napakababang halaga. Napilitan silang tatlo na sumakay sa isang luma at mainit na taxi na ang makina ay tila ba anumang oras ay bibigay na. Amoy pawis, usok ng tambutsyo at maalikabok ang loob nito. Malayong malayo ito sa pinapangarap nilang marangyang sasakyan na maghahatid sana sa kanila sa magagandang tanawin. Habang bumibiyahe pa uwi sa makipot at matrapik na kalsada, tahimik na nakakuyom ang mga palad ni Aling Lilia. Basang-basa ng pawis ang kanyang mukha at sira na ang kanyang ayos. Si Lorna naman, na kanina pa naiinip at naiirita sa init, ay binuksan ang kanyang cellphone upang maghanap ng kakampi o pampalubag loob. Umaasa siyang may mga nag-alala sa kanya. Ngunit pagbukas niya ng kanyang pahina sa internet kung saan inilalagay ang mga larawan, halos tumalon ang kanyang puso palabas ng kanyang dibdib dahil sa matinding gulat at takot. Puno ng mga nagagalit na mukha, mga panlalait at malulutong na mura ang ibaba ng kanyang mga larawan. Ang patagong video na kuha sa paliparan ay nakarating na pala sa buong Pilipinas at pinag-uusapan ng lahat ng tao. Nakita niya ang kanyang sariling mukha na nagtatago sa likod ni Fernando habang walang awang sinasampal ng lalaki si Anita. Tinawag siyang ahas, makapal ang mukha, palamunin, at maninira ng pamilya ng libu-libong tao na hindi man lang niya kilala sa buong buhay niya. Ibinunyag ng mga tao ang kanyang dating pinapasukan, ang mga lugar kung saan siya nakatira, at ang mga lumang larawan niya na nagpapakita ng kanyang totoong estado sa buhay bago niya nakilala si Fernando. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Lorna. Napasigaw siya sa loob ng taxi na parang nakakita ng multo, dahilan upang magulat at mapapreno ng malakas ang driver. Hinablot ni Aling Lilia ang cellphone mula sa nanginginig na mga kamay ni Lorna at nakita rin ang kalbaryo na nangyayari. Pati ang sariling pahina ng matanda, kung saan lagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang mga peking alahas at mga pinuntahang lugar sa mga kumare niya sa simbahan, ay inulan ng mga panunukso at sumpa ng taong bayan. Tinawag siyang konsentidor na ina, matandang walang pinagkatandaan, pabigat at biyenang galing sa impyerno. Gumuho ang buong mundo ni Aling Lilia. Ang kanyang reputasyon na maingat at pilit niyang iningatan sa kanilang lugar upang magmukhang kagalang-galang ay nadurog at naging abo sa isang iglap lamang. Nagsimula siyang umiyak at sisihin si Lorna. Sinasabing kung hindi sana ito sumama ay hindi mangyayari ang lahat ng kahihiyang ito. Tiningnan ni Fernando ang kanyang sariling cellphone at nakitang mas malala pa ang kinahaharap niyang sumpa. Pinag-uusapan na siya sa buong bansa bilang isang halimaw na asawang nananakit ng babaeng nagpapakain sa kanya. Tuluyan nang nanlamig ang buong pagkatao ni Fernando. Sinubukan niyang burahin ang kanyang pahina at takasan ang mga panghuhusga. Ngunit huli na ang lahat, kumalat na ang video. Nakatatak na sa isipan ng bawat Pilipino ang kanyang karuwagan at kasalanan. Ang biyahe patungo sa kanilang malaking bahay sa Alabang ay parang naging isang mahaba at nakatatakot na paglalakbay patungo sa sementeryo. Nang huminto ang luma nilang sinasakyang taxi sa harap ng mataas at itim na tarangkahan ng mansyon, nagsimulang umambon. Unti-unting lumakas ang pagpatak ng ulan, tila nakikisabay sa madilim at malamig na kapalaran ng tatlo. Pinababa sila ng driver at mabilis na pinaharurot ang sasakyan palayo. Hindi na naghintay pa ng sukli dahil sa takot na madamay sa mga mukhang problemadong pasahero. Basang-basa sa ulan, lumapit si Fernando sa pindutan ng tarangkahan ng mansyon. Dati-rati, isang pindot lang niya ng kanyang kaarawan ay bumubukas na ito. Pagkatapos ay sasalubungin siya ng magandang hardin, ng mga nagkikintabang sasakyan at ng nakakasilaw na mga ilaw ng kanilang napakalaking bahay. Ngunit ngayon, madilim ang buong paligid na tila inabandona. Pindot siya ng pindot ng mga numero, ngunit kulay pula lamang ang lumalabas na ilaw, walang nangyayari. Sinubukan niya ang kaarawan ng kanyang inang si Aling Lilia, ang petsa ng kasal nila ni Anita, at kahit ang mga paboritong numero ng asawa, ngunit lahat ay nabigo. Nagsimula nang magreklamo at umiyak si Aling Lilia dahil nanunuot na ang lamig sa kanyang matandang buto. Si Lorna ay nakayakap sa sarili,
nanginginig sa matinding lamig, at tuluyan nang nasira ang makapal na pampaganda sa kanyang mukha. Mukha na siyang basang sisiw na inihagis sa kalsada. Sa di kalayuan, sa gilid ng mataas na haligi ng tarangkahan, nakita ni Lorna ang mga patong-patong na kahon na natatakpan lamang ng manipis na asul na trapal. Itinuro niya ito kay Fernando nang may halong kaba. Bago pa man makalapit si Fernando sa mga basa at maruruming kahon, bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng tarangkahan. Lumabas si Mang Carding, ang matandang gwardya na matagal nang naninilbihan sa pamilya ni Anita mula pa noong bata pa ang asawa niya. Dati ay palaging nakayuko, bumabati, at gumagalang ito kay Fernando. Ngunit ngayon, nakatayo ito ng tuwid sa ilalim ng payong, walang anumang ngiti sa labi, matigas ang ekspresyon ng mukha, at may hawak na isang makapal na karpeta. Imbes na pagbuksan sila ng maluwag, hinarangan ni Mang Carding ang daan gamit ang kanyang katawan. Sinigawan siya ni Fernando at nag-utos na buksan agad ang pinto dahil siya di umano ang asawa ng may-ari ng bahay at may karapatan siya doon. Kalmadong sumagot si Mang Carding. Sinabi nitong sumusunod lamang siya sa tunay at kaisa-isang nagmamay-ari ng lupa. Inabot ng matandang gwardiya ang mga papel mula sa karpeta kay Fernando. Ito ay ang titulo ng lupa na malinaw na nakapangalan lamang kay Anita bilang pamanang ari-arian bago pa man sila ikasal. Kasama nito ay isang opisyal na utos mula sa abogado na nagbabawal sa kanilang tatlo na pumasok. Nakasulat din doon ang kasunduan na pinirmahan ni Fernando bago sila ikasal, isang kasunduan na naghihiwalay sa kanilang mga ari-arian. Isang dokumento na hindi niya binasa ng maayos noon dahil sa sobrang pagkasabik sa inaakalang yaman na mapapasa kanya ng walang kahirap-hirap. Wala siyang karapatan kahit isang sentimo sa bahay at lupang iyon. Itinuro ni Mang Carding ang mga kahon sa gilid. Sinabi nitong ipinalabas na ni Anita ang lahat ng kanilang mga personal na gamit at mga basura sa pamamagitan ng kanyang mga kasambahay. Walang natirang mahahalagang bagay. Mga lumang damit, sapatos, at mga mumurahing gamit lamang nila ang naroon sa loob ng mga kahong nababasa ng ulan. Ang mga mamahaling muebles, mga gintong palamuti, at mga kagamitan sa loob ng bahay ay pag-aari lahat ni Anita at naiwan sa loob. Nagbanta pa si Mang Carding na kung susubukan nilang magpumilit pumasok o gumawa ng iskandalo, tatawag siya ng mga pulis dahil sila ay mga nanghihimasok na lamang na lumalabag sa batas. Napaluhod si Aling Lilia sa madulas na putikan nang marinig ang lahat ng iyon. Napahagulgol siya ng malakas sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Hinahampas ang kanyang dibdib sa tindi ng pagsisisi at pagkapahiya. Pilit niyang binubuksan ang mga kahon upang hanapin ang mga paborito niyang gamit, ngunit nabasa na ang mga ito ng ulan at nasira ang ilan sa mga ito. Habang nagkakagulo sila at sinisigawan ni Lorna si Fernando na gumawa ng paraan upang hindi sila matulog sa kalsada, biglang tumunog ang cellphone ni Fernando sa kanyang bulsa. Nanginginig niyang inilabas ito, ang pangalan ng kanyang amo at tagapamahala sa kumpanya na siya ring sariling tiyuhin ni Anita ang lumabas sa salamin ng kanyang cellphone. Sa gitna ng malakas na ulan, pagkawala ng tahanan, at galit ng buong bansa, ano kaya ang sasabihin ng tiyuhin ni Anita sa kanya na lalong magpapabagsak sa kanyang pagkatao? Nanginginig ang mga kamay at basang-basa ng pawis na pinaghalong patak ng ulan ang mukha ni Fernando nang sagutin niya ang tawag. Ang pangalan ni Don Arturo, ang nagmamay-ari ng kumpanyang kanyang pinapasukan at nagkataong sariling tiyuhin ng kanyang asawang si Anita, ay tila isang sumpa na lumabas sa kanyang cellphone. Pagdikit pa lamang niya ng telepono sa kanyang tainga, isang napakalamig at pamilyar na boses ang agad na bumati sa kanya, walang halong paggalang, walang kahit anong pag-aalinlangan. Diretsahang sinabi ng matandang lalaki na nakita na nito ang kumalat, na palabas kung saan walang awang sinampal ni Fernando ang sarili nitong pamangkin. Ang boses ni Don Arturo ay tila kulog na dumagundong sa pandinig ni Fernando. Sinabi nito na ang kumpanya ay hindi kumukonsinti sa mga lalaking nananakit ng kababaihan, lalo na kung ang sinaktan ay mismong dugo at laman ng may-ari. Simula sa oras na iyon, tanggal na siya sa trabaho. Wala nang investigasyon, wala nang pagdinig. Inutusan din siya nito na ibalik ang lahat ng sasakyan at gamit ng kumpanya kinabukasan, dahil kung hindi ay ipapakulong siya nito sa kasong pagnanakaw. Bago pa man makapagpaliwanag at makapagmakaawa si Fernando, isang nakabibinging tunog na lamang ang kanyang narinig. Ibinabana ng matanda ang linya. Nabitawan ni Fernando ang kanyang cellphone. Lumagapak ito sa basang semento. Tuluyan ng nanlambot ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa maputik na kalsada sa labas ng sarili niyang inaakalang palasyo.
Wala na siyang asawa, wala na siyang pera, wala na siyang bahay, at ngayon wala na rin siyang trabaho. Sa isang iglap, ang lalaking kanina lamang ay nag-aastang hari sa paliparan ay naging isang kaawa-awang hampas lupa. Nagsimulang umiyak ng malakas si Aling Lilia habang nakaupo sa ibabaw ng kanyang basang kahon. Si Lorna naman ay walang tigil sa kasisigaw, nagrereklamo sa lamig, sa dumi ng paligid, at sa kawalang silbi ni Fernando. Nang ibabaw ang pagkasuklam sa puso ni Lorna, hindi niya pinangarap na matulog sa kalsada. Sumama lamang siya kay Fernando dahil sa pangako nitong masarap na buhay at marangyang bakasyon sa ibang bansa. Ngayon, lahat ng iyon ay naglaho na parang bulang pinutok ng karayom. Wala silang ibang pagpipilian kundi ang maglakad. Hila-hila ang mga basang kahon at maleta. Naglakad sila sa gilid ng madilim at maputik na kalsada hanggang sa makita nila ang isang luma at mumurahing bahay tuluyan. Ang ilaw sa labas nito ay patay-sindi, tila nag-aagaw buhay. Gamit ang kahuli-hulihang barya sa pitaka ni Lorna na napilitan nitong ilabas, nakaupa sila ng isang napakaliit na silid para sa isang gabi. Ang silid na nakuha nila ay amoy amag, amoy usok ng sigarilyo, at napakainit dahil sira ang pamaypay sa kisame. Iisang maliit na kama lamang ang naroon, na ang sapin ay manipis, kupas, at tila hindi pa nalalabhan. Pagkapasok pa lamang, agad na nagtakip ng ilong si Lorna. Pandiring-pandiri siya sa lugar. Ngunit si Aling Lilia, na labis nang napagod sa paglalakad at pag-iyak, ay agad na inihagis ang kanyang mabigat na katawan sa ibabaw ng kama, inangkin ang pinakamalaking espasyo. Hindi pumayag si Lorna. Sumigaw siya at sinabing hindi siya matutulog sa maruming sahig. Inutusan niya ang matanda na umusog. Dahil parehong mainit ang ulo at pagod, sumabog ang matinding away sa pagitan ng dalawang babaeng kanina lamang ay magkasabwat sa pananakit kay Anita. Sinabunutan ni Aling Lilia si Lorna at tinawag itong isang malanding babae na nagdala ng malas sa buhay ng kanyang anak. Hindi nagpatalo si Lorna. Binalikan niya ng kalmot ang matanda at isinigaw na si Aling Lilia ay isang sakim at matandang linta na walang ginawa kundi humingi ng pera sa manugang. Nagpagulong-gulong sila sa ibabaw ng maruming kama, nagkakasakitan, nagmumurahan at naglalabasan ng lahat ng baho nila sa buhay. Nakatitig lamang si Fernando sa dalawang babaeng nag-aaway. Ang dalawang taong ipinagtanggol niya kapalit ng pagkawala ng asawang nagmamahal sa kanya ng tapat. Naramdaman niya ang matinding pagkabaliw. Sa isang sulok ng silid, napansin niya ang isang lumang telepono na nakakabit sa dingding. May naisip siyang paraan. Ginamit niya ang mga barya na natira sa kanyang bulsa. Kabisado niya ang numero ni Anita. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang mga numero. Ilang beses itong nagring. Muntik na niyang ibaba, ngunit biglang may sumagot. Narinig niya ang boses ni Anita. Napakalamig, napakakalma. Sa likuran ng boses nito, naririnig ni Fernando ang tunog ng pumuputok na kahoy mula sa isang tsiminea. Naiisip niya si Anita, nakaupo sa isang mainit at malambot na silya sa isang magandang bahay bakasyunan, umiinom ng mainit na tsokolate habang bumabagsak ang nyebe sa labas ng bintana. Isang napakagandang tanawin na sana ay kasama siya kung hindi lang siya nagpabulag sa tukso at kayabangan. Nagmakaawa si Fernando, umiyak siya sa telepono, humingi siya ng tawad. Nangako siyang iiwan niya si Lorna, magbabago siya, at gagawin ang lahat mapatawad lamang nito. Hiniling niya na kahit pambili man lang sana ng pagkain ay padalhan sila dahil nagugutom na ang kanyang ina. Ngunit isang mahinang pagtawa lamang ang isinagot ni Anita. Isang tawa na tila galing sa isang taong tuluyan ng nakalaya sa isang mabigat na sumpa. Sinabi ni Anita na nagkakamali siya ng tinatawagan. Ayon sa kanyang asawa, ang lalaking pinakasalan niya ay namatay na kanina pa sa loob ng paliparan, kasabay ng pagkamatay ng lahat ng pagmamahal na mayroon siya para dito. Wala siyang kilalang asawa, wala siyang kilalang matanda, at lalong wala siyang pakialam kung magutom man ang mga taong sumira sa kanyang pagkatao. Pagkatapos ng mga salitang iyon, pinutol ni Anita ang linya. Napaluhod si Fernando sa malamig na sahig. Tuluyan nang namatay ang kanyang huling pag-asa. Wala na siyang babalikan. Pagsapit ng madaling araw, humupa na ang away sa kama. Nakatulog si Aling Lilia dahil sa matinding pagod, humihilik ng malakas habang yakap ang kanyang lumang bag. Si Fernando ay nakatulog sa sahig, nakasandal ang ulo sa malamig na pader, mukhang isang pulubing nawalan ng pag-iisip. Ngunit si Lorna ay gising na gising. Nakaupo siya sa paanan ng kama, pinagmamasdan ang dalawang taong nakapaligid sa kanya.
Wala siyang balak na sumama sa paglubog ng barkong ito. Kailangan niyang iligtas ang kanyang sarili. Biglang napadako ang kanyang paningin sa kamay ni Aling Lilia na nakalaylay sa gilid ng kama. Sa gitnang daliri nito, nakasuot ang isang gintong singsing na may malaking pulang bato. Ito ang tanging alahas na tunay na pag-aari ng matanda, isang pamana na kahit kailan ay hindi nito hinuhubad. Kinagat ni Lorna ang kanyang ibabang labi. May naisip siyang masamang plano. Dahan-dahan, na parang isang ahas na gumagapang sa dilim, inilapit niya ang kanyang kamay sa daliri ng matanda. Pinahiran niya ng kaunting laway ang kanyang daliri upang dumulas. At unti-unti, pilit niyang hinubad ang gintong singsing nang hindi gumagawa ng ingay. Nang tuluyang makuha ang alahas, halos tumalon ang kanyang puso sa tuwa. Ito ang kanyang tiket paalis. Ito ang kanyang pambili ng pagkain at pamasahe palayo sa malagim na pamilyang ito. Inilagay niya ang singsing sa pinakailalim ng kanyang bulsa. Isinuot niya ang kanyang sapatos nang walang ingay. Tumayo siya at humakbang patungo sa pinto. Handa na siyang buksan ito at tuluyan ng tumakas, iiwan sina Fernando at Aling Lilia na walang kamalay-malay. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang hawakan ng pinto, isang napakalakas na kalampag ang yumanig sa buong silid. Tila ba may isang higanteng paa na sumipa sa labas ng pinto. Nagising nang bigla sina Fernando at Aling Lilia, sumisigaw sa matinding gulat at takot. Napaurong si Lorna, namumutla at nanginginig. Sino kaya ang mga walang awang bisita na sumisira sa kanilang pinto sa kalagitnaan ng madaling araw, at anong panibagong bangungot ang dala ng mga ito para sa pamilyang tuluyan ng isinumpa ng tadhana? Ang manipis na pintong kahoy ay halos matanggal sa mga bisagra nito nang muli itong sipain mula sa labas. Isang nakakabinging kalabog ang yumanig sa buong silid, kasabay ng paglipad ng mga piraso ng kahoy at alikabok sa hangin. Napatili ng napakalakas si Aling Lilia, nagising mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog, habang ang kanyang puso ay tila tatalon palabas sa kanyang lalamunan. Si Fernando naman ay napatayo mula sa malamig na sahig, nanlalaki ang mga mata at nanginginig ang buong kalamnan sa matinding sindak. Si Lorna, na kanina lamang ay handa ng tumakas dala ang ninakaw na singsing, ay napaurong patungo sa madilim na sulok ng kwarto, namumutla at halos hindi makahinga sa takot. Pumasok ang tatlong lalaking may malalaking pangangatawan. Ang kanilang mga presensya ay nagdala ng isang nakapangingilabot na hangin sa loob ng maliit na silid. Ang nangunguna sa kanila, isang lalaking may mahabang peklat sa kaliwang pisngi at may mga nakaririmarim na patik sa braso na sumisilip mula sa kanyang itim na sando, ay tinitigan si Fernando ng may isang napakasamang ngiti. Ang ngiting iyon ay sapat na upang patigilin ang pag-ikot ng mundo ni Fernando. Kilala niya ang mga lalaking ito. Sila ang mga walang pusong mangongolekta ng utang mula sa isang lihim na sindikato. Matagal nang may itinatagong madilim na lihim si Fernando, isang sikreto na hindi kailanman nalaman ni Anita. Lulong siya sa sugal gamit ang kanyang cellphone. Nagsimula ito sa maliliit na halaga hanggang sa lumaki ng lumaki ang kanyang pagkatalo. Upang matustusan ang kanyang bisyo at ang maluhong pamumuhay na hinihingi ni Lorna, umutang siya ng malaking halaga sa mga mapanganib na tao na may napakataas na tubo. Noong una, nababayaran niya ito sa pamamagitan ng palihim na pagkuha ng pera mula sa kaban ng negosyo ni Anita. Ngunit nang putulin ng kanyang asawa ang lahat ng kanyang daanan sa pera kahapon, sumabog ang problemang matagal na niyang tinatakasan. Ginamit ng mga sindikato ang makabagong teknolohiya upang sundan ang huling lugar kung saan ginamit ni Fernando ang kanyang cellphone. Nang tumawag siya kay Anita, at ngayon, dumating na ang oras ng paniningil. Walang inaksayang panahon ang lalaking may peklat. Humakbang ito ng mabilis at mahigpit na kinuwelyuhan si Fernando. Itinaas niya ang payat na katawan ni Fernando hanggang sa halos tumingkayad ito. Sumigaw ang lalaki, nagtatanong kung nasaan ang daan-daang libong pisong utang nito na lumobo na dahil sa interes. Sinubukan ni Fernando na magsalita, ngunit walang lumabas sa kanyang lalamunan kundi mga walang kwentang tunog ng pagmamakaawa. Humihingi siya ng kaunting panahon, ng kaunting awa. Ngunit ang salitang awa ay hindi kailanman isinulat sa bokabularyo ng mga halimaw na ito. Isang napakalakas na suntok ang dumapo sa sikmura ni Fernando. Napangiwi siya sa matinding sakit at bumagsak sa sahig, namimilipit at napapasukan ng asim mula sa kanyang walang laman na bituka. Tila pinilipit ang kanyang mga lamang loob. Nagsimulang sumigaw ng walang patid si Aling Lilia nang makita ang bugbog saradong anak.
Sinubukan niyang tumayo mula sa kama upang awatin ang mga lalaki, ngunit tinutukan siya ng isang kasamahan nito at binantaan na susuntukin din siya sa mukha kung hindi siya mananahimik. Sa gitna ng kaguluhang iyon, nakita ni Lorna ang isang maliit na pagkakataon. Nakatuon ang pansin ng lahat kay Fernando, na ngayon ay ginagawa ng parang laro ang sinisipa sa sahig. Dahan-dahan, gumapang si Lorna patungo sa nakabukas na pinto. Sa kanyang isipan, ito na ang kanyang pinakahihintay na kaligtasan. Wala siyang pakialam kung mamatay man si Fernando sa bugbog, ang mahalaga ay makalabas siya ng buhay. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Nang akmang tatayo na si Lorna upang tumakbo palabas, napansin ng lalaking nagbabantay sa pinto ang kanyang anino. Mabilis na kumilos ang lalaki at buong lakas na hinila ang mahabang buhok ni Lorna. Napatili ng malakas si Lorna dahil sa hapdi. Pakiramdam niya ay matatanggal ang kanyang anit. Kinaladkad siya ng lalaki pabalik sa gitna ng silid at inihagis sa sahig. Habang nagpupumiglas si Lorna, napansin ng lalaki na may pilit nitong tinatakpan sa kanyang bulsa dahil sa pag-aakalang may itinatagong pera ang babae. Sa pilitang kinapkapan ng lalaki si Lorna. Kinuha ng lalaki ang isang bagay mula sa bulsa ng babae. Kumislap ito sa ilalim ng mahinang ilaw ng silid. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay at ipinakita ang isang gintong singsing na may malaking pulang bato. Tumawa ito ng malakas at mapang-asar. Tinatanong kung sapat na ba ang alahas na ito upang pambayad sa interes ng utang ni Fernando. Nanlaki ang mga mata ni Aling Lilia. Tumigil ang pagtibok ng kanyang puso nang makilala ang singsing. Ang alahas na pamana pa ng kanyang yumaong asawa, ang kaisa-isang bagay na hindi niya hinuhubad kahit kailan. Ang singsing na kanina lamang ay suot niya habang natutulog. Agad niyang tiningnan ang kanyang kamay at nakitang wala na ito doon. Pagkatapos ay tiningnan niya si Lorna na ngayon ay nakayuko at namumutla sa matinding kaba. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na gumising sa natutulog na diwa ng matanda, ang babaeng pinagtanggol niya. Ang babaeng ipinagpalit nila sa mabait niyang manugang na si Anita ay isa palang magnanakaw. Nawala ang lahat ng takot ni Aling Lilia sa mga sindikato. Ang nanaig ay ang matinding puot at pagkasuklam. Tumalon siya mula sa kama at sinugod si Lorna na parang isang mabangis na hayop. Wala siyang pakialam sa mga lalaking nakapaligid sa kanila. Sinabunutan niya si Lorna ng buong lakas, kinalmot ang mukha nito at isinigaw ang lahat ng panlalait na alam niya. Tinawag niya itong ahas, patay gutom at malanding magnanakaw. Sinubukan namang lumaban ni Lorna. Kinalmot din niya ang mukha ng matanda at sumigaw na nararapat lamang iyon sa isang hangal na biyenan. Nag-away silang dalawa sa malamig na sahig, isang nakaririmarim at kaawa-awang tanawin ng dalawang babaeng tuluyan nang sinira ng sarili nilang kasakiman. Pinagtawanan lamang sila ng mga sindikato. Kinuha pa ng lalaking may peklat ang kanyang cellphone upang kunan ng palabas ang nakakaiskandalong pag-aaway, nagbabalak na gamitin ito upang mas lalong takutin si Fernando. Hinalughog ng iba pa nilang kasamahan ng mga maleta. Kinuha ang anumang natitirang cellphone, relo, at barya na nakita nila bilang paunang bayad. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paglapastangan, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Wangwang ng mga sasakyan ng pulisya. Pulang at asul na ilaw ang nagpatay-sindi at tumagos sa manipis na bintana ng kanilang silid. Nagkatinginan ang mga mangongolekta ng utang. Nag-iba ang timpla ng kanilang mga mukha. Alam nilang malaking problema ang harapin ng mga pulis sa kasong pambubugbog at pamimilit. Mabilis silang kumilos. Dinuraan ng lalaking may peklat si Fernando na ngayon ay nakahandusay at duguan sa sahig. Nagbanta itong babalikan nila ang lalaki bago sila nagmamadaling tumakas dumaan sa likurang pintuan ng bahay tuluyan, dala ang gintong singsing at mga ninakaw na gamit. Nang marinig ang papalapit na mga yabang ng mabibigat na sapatos sa pasilyo, nakaramdam ng kaunting pag-asa si Fernando. Sa kanyang wasak na isipan, inakala niyang may nakarinig na kapitbahay sa kaguluhan at tumawag ng pulis upang iligtas siya mula sa mga sindikato. Inisip niyang dadalhin siya ng mga ito sa ospital, gagamutin, at poprotektahan. Dahan-dahan, gamit ang kahuli-hulihang lakas sa kanyang mga braso, gumapang si Fernando patungo sa pintuan. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo at pasa, ang kanyang mga labi ay putok at nanginginig. Nang lumitaw ang dalawang pulis na nakauniporme sa harap ng pintuan, itinaas ni Fernando ang kanyang nanginginig na kamay. Ngumiti siya ng bahagya at bumulong, humihingi ng tulong. Sinasabing muntik na siyang patayin ng mga masasamang tao.
Ngunit hindi sumagot ang mga pulis ng pag-aalala. Walang awa o habag sa kanilang mga mata. Nanatili silang nakatayo, malamig ang tingin sa kaawa-awang anyo ni Fernando. Kinuha ng isang pulis ang isang formal na papel mula sa kanyang bulsa, habang ang isa naman ay kumuha ng isang bakal na posas na kumislap sa ilalim ng ilaw ng umaga. Binasa ng pulis ang nakasulat sa papel gamit ang isang matigas at formal na boses. Ipinaalam nito kay Fernando na siya ay inaaresto, hindi dahil sa utang, hindi dahil sa sindikato. Siya ay inaaresto dahil sa patong-patong na kasong isinampa ng kanyang asawang si Anita, kabilang ang pananakit, pang-aabuso at pandaraya sa pera ng kumpanya. Kasama rin sa mga aarestuhin bilang mga kasabwat ay sina Aling Lilia at Lorna, na ngayon ay natigil sa pag-aaway at namumutlang nakatitig sa mga alagad ng batas. Habang ikinakabit ang malamig na bakal sa kanyang mga pulso, naramdaman ni Fernando na tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang akala niyang mga tagapagligtas ay siya palang maghahatid sa kanya sa tunay na impyerno. Paano kaya haharapin ni Fernando, Aling Lilia, at Lorna ang malamig na rehas ng kulungan, at anong klaseng paghihiganti pa ang inihanda ni Anita para sa araw ng paglilitis? 3 buwan na ang lumipas mula nang mangyari ang nakakapanindig balahibong gabi sa mumurahing bahay tuluyan. Ang panahon ay tila naging isang mabagal na patak ng tubig sa loob ng isang madilim at malamig na kuweba. Sa loob ng silid-hukuman ng lungsod ng Makati, ang hangin ay sadyang napakalamig. Ang ugong ng makina na nagpapalamig sa kwarto ay tila nakikipagsabayan sa mabigat na tensyon na bumabalot sa bawat sulok nito. Amoy lumang kahoy at gamot na panlinis ang paligid, isang amoy na habambuhay nang magpapaalala kay Fernando sa kanyang pagkabigo. Nakatungo si Fernando sa upuan ng mga nasasakdal. Ang suot niyang uniforme ng mga bilanggo na kulay kahel ay tila sumisigaw ng kanyang pagkakasala, napakalayo sa mga mamahaling jacket at sapatos na ipinagmamayabang niya noon. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos at makintab ay inahit na ng tuluyan. Ang kanyang mukha ay payat na payat. May malalalim at maitim na bilog sa ilalim ng mga mata na nagpapakita ng kawalan ng tulog at labis na pag-iisip sa loob ng masikip na selda. Hawak-hawak niya ang kanyang magkabilang tuhod, nanginginig at hindi magawang iangat ang paningin sa mga taong nanonood sa likuran. Bumukas ang malalaki at mabibigat na pintuang kahoy ng silid-hukuman. Biglang tumahimik ang lahat. Pumasok si Anita, kasama ang kanyang mga magagaling na abogado na kilalang hindi kailanman natatalo sa malalaking kaso. Napakaganda ni Anita. Suot niya ang isang formal na kasuotan na kulay madilim na bughaw, perpektong nakalapat sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, makintab, at nagpapamalas ng isang babaeng nakabangon mula sa abo ng pagtataksil. Wala na ang mga pasa at sugat. Wala na ang bakas ng luha. Naglalakad siya ng tuwid, taas noo, na tila isang reyna na muling umuupo sa kanyang trono. Hindi man lang siya sumulyap sa direksyon ni Fernando. Nagsimula ang pagdinig ng pukpukin ng hukom ang kanyang maliit na martilyo. Isa-isang tinawag ang mga saksi. Dito na nagsimula ang totoong palabas ng pagtataksil. Isang dula kung saan ang mga dagang naipit sa sulok ay magkakagatan mabuhay lamang. Ang unang tinawag upang umupo sa upuan ng saksi ay si Aling Lilia. Naglakad ang matanda ng mabagal, tila ba biglang nadagdagan ng 20 taon ang kanyang edad. Gusgusin ang kanyang damit at hindi na nakulayan ang kanyang puting buhok. Nang tanungin siya ng abogado tungkol sa nangyari sa paliparan at sa pananakit na ginawa ni Fernando, gumawa si Aling Lilia ng isang hakbang na dumurog sa puso ng kanyang sariling anak. Umiyak ng malakas ang matanda, tila isang gripo ang kanyang mga mata na naglalabas ng mga luhang buwaya. Sa ilalim ng panunumpa sa batas, sinabi ni Aling Lilia na isa lamang siyang mahina at matandang ina na walang kalaban-laban. Itinuro niya si Fernando gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Isinigaw niyang si Fernando ang pumilit at nanakot sa kanya upang kamuhian si Anita. Ayon sa matanda, matagal na siyang sinasaktan ng kanyang anak kapag hindi siya sumusunod sa mga gusto nito. Isa raw siyang biktima na kinaladkad lamang patungo sa paliparan. Nanlaki ang mga mata ni Fernando. Nais niyang tumayo at isigaw na kasinungalingan ang lahat ng iyon. Nais niyang ipaalala sa kanyang ina na ito ang laging nagbubulong sa kanya na madamot si Anita at dapat niyang huthutan ng pera ang kanyang asawa. Ngunit pinigilan siya ng kanyang abogado. Naramdaman ni Fernando ang isang sakit na mas matindi pa sa suntok ng mga sindikato. Ang sarili niyang ina, ang dugot laman na ipinagtanggol niya kahit pakapalit ng kanyang asawa,
ay inilaglag siya at itinapon sa basurahan upang iligtas lamang ang sarili nito mula sa pagkakakulong. Ang sumunod na tumayo bilang saksi ay si Lorna. Ibang-iba ang ayos nito ngayon. Nakasuot siya ng isang mahaba at simpleng damit. Walang kulay ang labi at walang anumang palamuti sa katawan, pilit na nagpapanggap bilang isang inosenteng dalaga. Mahina ang kanyang boses at panay ang kanyang paghikbi. Sa harap ng hukom, sinabi ni Lorna na nalinlang lamang siya. Ayon sa kanya, nagpakilala si Fernando bilang isang mayamang lalaki na matagal ng biyudo. Pinangakuan daw siya ng magandang buhay at hindi niya alam na buhay pa ang asawa nito. Isinumpa ni Lorna si Fernando sa harap ng lahat. Sinasabing labis siyang nandiri nang malaman niyang ang perang ginagamit sa kanya ay galing pala sa nakaw at pang-aabuso. Itinanggi niyang sinulsulan niya si Fernando sa paliparan. Nakatitig lamang si Fernando kay Lorna, ang babaeng naging dahilan ng pagkawasak ng kanyang pamilya. Ang babaeng minahal niya, binilhan ng mga mamahaling bag at iniyakan. Ngayon, nakikita niya ang totoong kulay nito. Isa itong ahas na handang tuklawin siya sa leeg makatakas lamang sa kulungan. Wala itong minahal kundi ang pera na nanggagaling sa pawis ng kanyang asawa. Nang si Anita na ang umupo sa upuan ng saksi, tumahimik ang buong paligid. Hindi sumigaw si Anita. Hindi siya umiyak o nagmakaawa ng hustisya. Sa halip, kalmado niyang inabot sa hukom ang isang makapal na kayumangging sobre. Hindi lamang ito naglalaman ng mga patunay ng pisikal na pananakit. Ito ay isang detalyadong ulat mula sa mga dalubhasa sa pananalapi. Sa tulong ng kanyang tiyuhin, ipinasuri ni Anita ang lahat ng hawak na papeles ni Fernando sa kanilang kumpanya. Natuklasan nilang sa loob ng 2 taon, palihim na nilulustay ni Fernando ang pondo ng kumpanya, gumagawa ng mga pekeng resibo at papeles upang nakawin ang milyon-milyong piso. Ang perang ito ang ipinangsusugal niya at ipinambibili ng luho para kay Lorna at sa kanyang ina. Hindi na lamang simpleng isyu ng mag-asawa ang kaso, isa na itong malaking pagnanakaw na may katumbas na napakahabang taon sa loob ng bilibid. Nang marinig iyon, tuluyan nang nawalan ng lakas si Fernando. Gumuho ang kanyang mundo. Wala nang natira sa kanya, maging ang mga taong inakala niyang kakampi niya ay tinalikuran na siya. Tahimik na umiyak si Fernando, mga luha ng matinding pagsisisi na hindi na kailanman mababago ang nakaraan. Inangat ng hukom ang kanyang martilyo, handa nang basahin ang huling hatol na magdedesisyon sa habambuhay na kapalaran ng mga nagtaksil. Habang naghihintay sa mga salitang lalabas sa bibig ng hukom, isang malamig na pawis ang tumulo sa noo ni Fernando. Ilang dekada kaya siyang mabubulok sa loob ng malamig na rehas. At anong malagim na karma ang naghihintay kina Aling Lilia at Lorna sa labas ng silid hukumang ito kapag iniwan na sila ng lipunan. Tumahimik ang buong silid hukuman. Ang bawat paghinga ng mga taong naroroon ay tila pigil na pigil habang inaayos ng punong hukom ang kanyang salamin at tiningnan ang mga papeles na naglalaman ng huling desisyon. Nang magsimula itong magsalita, ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon, at may taglay na kapangyarihang magpabago ng buhay. Binasa ng hukom ang hatol. Dahil sa mga matitibay na ebidensya, ang ulat ng doktor tungkol sa mga natamong pasa ni Anita, ang kumalat na palabas sa buong bansa, ang mga pahayag ng mga saksi, at ang ulat ng mga dalubhasa sa pananalapi, na patunayang nagkasala si Fernando. Wala nang kawala. Hinatulan siya ng 12 taong pagkakakulong para sa mga kasong pananakit at malawakang pagnanakaw sa pondo ng kumpanya. Bukod pa rito, iniutos ng batas na kumpiskahin ang lahat ng natitirang ari-arian ni Fernando mula sa kanyang mga nakapangalang sasakyan hanggang sa mga naiwang sentimo sa kanyang bangko upang ipambayad sa kanyang mga ninakaw. 3 beses na pumukpok ang martilyo ng hukom. Ang tunog na iyon ay parang kampana ng kamatayan para sa kinabukasan ni Fernando. Nang hina ang kanyang mga tuhod at tuluyan siyang napasalampak sa sahig kung hindi lamang siya nahawakan ng mga pulis sa kanyang magkabilang braso. 12 taon. Tatanda siya sa loob ng malamig at madilim na kulungan ng walang pamilya, walang yaman at walang dangal. Formal na siyang tinanggalan ng karapatang maging malaya at kinilala ng batas bilang isang lubos na pulubi. Sa labas ng gusali ng hukuman, hindi rin naging maganda ang kapalaran ni Lorna. Sinubukan nitong magtago at dumaan sa likurang pintuan upang iwasan ang mga mamamahayag, ngunit nakilala siya ng ilang mga taong nag-aabang sa labas. Ang mga galit na mamamayan, lalo na ang mga kababaihang naninindigan laban sa mga naninira ng pamilya, ay pinagbabato siya ng mga basyo ng inumin at mga basurang napulot sa kalsada.
Tumakbo si Lorna na parang isang basang sisiw, umiiyak at nagtatago ng kanyang mukha. Ngunit ang kalbaryo ni Lorna ay nagsisimula pa lamang. Walang tigil ang pagtunog ng kanyang cellphone. Hindi ito galing sa mga kaibigang nais dumamay, kundi mula sa mga walang awang nagpapautang na ginamit niya bilang sangkalan noong kasabwat pa niya si Fernando. Nang subukan niyang umuwi sa kanyang inuupahang kwarto, nadatnan niyang nakakalat na ang kanyang mga damit at gamit sa labas ng kalsada, nakasilid sa mga itim na supot ng basura. Pinalayas siya ng may-ari dahil sa dalang iskandalo at sa mga mapanganib na taong naghahanap sa kanya. Dahil sa pagkakatanggal sa trabaho at kawalan ng matatakbuhan, ang babaeng dati ay pinaliliguan ng luho at kayabangan ay nauwi bilang isang palaboy. Natutulog sa mga madilim na eskinita ng Maynila habang pinagsisihan ang kanyang pagiging sakim. Samantala, ang karma para kay Aling Lilia ay dumating sa isang napakatahimik ngunit napakasakit na paraan. Matapos ilaglag ang sariling anak sa hukuman, itinaboy din siya ng mga kamag-anak na pansamantala niyang tinutuluyan. Ikinahiya nila ang matanda dahil sa kumalat nitong kasamaan at ayaw nilang madamay sa galit ng taong bayan. Binitbit ni Aling Lilia ang kanyang mabigat na bag at, sa labis na desperasyon, nagtungo siya sa malaking bahay ng mga magulang ni Anita. Lumuhod siya sa mainit na aspalto sa harap ng mataas na tarangkahan, umiiyak at nagmamakaawa sa gwardya na kausapin ang mga magulang ng kanyang dating manugang. Ngunit walang awa siyang tinalikuran ng gwardya matapos ibigay ang mensahe mula sa loob. Sinabi nitong hindi na siya kilala ng pamilya at mas nararapat siyang tumira sa pasilidad ng pamahalaan para sa mga inabandona. Walang nagawa si Aling Lilia nang damputin siya ng mga opisyal ng barangay dahil sa pagiging isang pagalagalang matanda na nakakaabala sa kalsada. Dinala siya sa isang masikip na pasilidad sa labas ng syudad. Doon, napilitan siyang matulog sa isang manipis na banig, nakikipagsiksikan sa iba pang mga matatandang inabandona ng kanilang mga pamilya, kumakain ng simpleng lugaw at naghihintay ng kamatayan nang walang sinumang dumadalaw. Isang linggo matapos ang pagbaba ng hatol, nagdesisyon si Anita na bisitahin si Fernando sa huling pagkakataon bago ito ilipat sa mas mahigpit na kulungan sa labas ng kabisera. Sa loob ng silid-dalawian na pinaghihiwalay ng makapal na salamin at rehas na bakal, naupo si Anita ng buong pormalidad. Ibang-iba ang kanyang amoy, amoy ng tagumpay at kapayapaan. Nang ilabas si Fernando ng mga gwardiya, halos hindi na ito makilala ni Anita. Kalbo, butot balat, puro pasa ang mukha dahil sa pambubugbog ng ibang preso, at tila namatay na ang kaluluwa sa loob ng katawan nito. Nang makita si Anita, umiyak si Fernando at nagmakaawang tulungan siya. Sinabi nitong hindi niya kaya ang bulok na pagkain at ang pang-aabuso sa loob. Nangako itong magiging alipin ni Anita habang buhay mailabas lamang siya roon. Tinitigan lamang siya ni Anita, walang halong galit, kundi isang purong pagkaawa sa isang nilalang na sinira ang sarili nitong buhay. Inusog ni Anita ang isang kayumangging sobre sa ilalim ng maliit na butas ng salamin. Sinabi ni Anita na hindi siya pumunta roon upang makinig sa mga walang kwentang pangako, kundi upang ibigay ang mga opisyal na papeles na nagpapatunay ng tuluyang pagpapawalang bisa ng kanilang kasal. Formal na silang magkahiwalay sa mata ng batas at ng Diyos. Umiling ng mabilis si Fernando, tumatangging hawakan ang sobre at patuloy na nagmakaawa. Ngumiti ng tipid si Anita. Nagpasalamat siya kay Fernando dahil ang sampal nito sa paliparan ang naging dahilan upang magising siya sa kanyang kahangalan. Kung hindi dahil sa sakit na iyon, patuloy sana siyang nagpapakamartir sa isang linta. Tumayo si Anita at tuluyang naglakad palayo. Hindi na lumingon pa, kahit napaos na ang boses ni Fernando sa kasusigaw ng kanyang pangalan hanggang sa kaladkarin ito ng mga gwardya pabalik sa madilim na selda. 6 na buwan ang lumipas. Ang buhay ni Anita ay namulaklak ng higit pa sa kanyang inasahan. Lumago ang kanyang mga negosyo at nakapagtayo pa siya ng isang pundasyon upang tulungan ang mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso. Sa araw na iyon, muli siyang nasa pangatlong terminal ng paliparang pandaigdig. Ngunit ngayon, wala nang iyakan, wala nang sumbatan, at wala nang mga pabigat. Kasama niya ang kanyang masayang ama at ina, nakangiti habang hinihintay ang kanilang biyahe patungong Europa para sa isang mahabang bakasyon na matagal na niyang ipinangako sa kanila. Nang makasakay sila sa eroplano at umupo sa pinakamataas na uri ng upuan, naramdaman ni Anita ang tunay na ginhawa. Binuksan niya ang maliit na telebisyon sa kanyang harapan upang manood ng balita habang naghihintay sa paglipad. Biglang lumabas sa screen ang isang pamilyar na mukha.
ipinapakita ang paglilipat ng mga mapanganib na bilanggo patungo sa isang malayong isla. Nakita niya si Fernando, nakaposas ang mga kamay at paa, nakayuko habang naglalakad patungo sa barko. Wala nang buhay ang mga mata nito. Sa kabilang dulo ng balita, ipinakita rin ang paglilinis sa mga kalsada kung saan nahagip ng kamera ang marungis at payat na si Lorna. Pinatay ni Anita ang telebisyon at huminga ng malalim. Tumingin siya sa bintana ng eroplano habang unti-unti itong umaangat, iniiwan ang maingay at magulong lupa ng Maynila upang salubungin ang bughaw na langit at ang bagong umaga ng kanyang kalayaan. Nakamit na ni Anita ang kanyang pinakamataas na tagumpay at kapayapaan habang ang mga nagtaksil sa kanya ay nabubulok sa kani-kanilang mga impyerno. Ngunit sa pag-ikot ng mundo, natutunan na kaya ni na Fernando, Aling Lilia, at Lorna ang kanilang leksyon sa gitna ng kanilang dusa. O ito ba ay simula pa lamang ng mas malagim nilang kabayaran sa impyernong sila mismo ang gumawa?